Hello at welcome back sa aking munting YouTube channel. Bale, pasadahan lang natin yung ating ginawa nung nakaraan. Ito nga yung inlet o intake port ng ating ginagawang paniksay. At natapos na natin siya. Yan nakakabit dito sa kabilang dulo ng ating ginagawang deposito o tangke nitong ating paniksay. Ganyan ang magiging itsura niyan. At para doon sa mga hindi pa nakapanood ay bisitahin nyo yung aking channel at panoorin nyo yung video na ito. Ganito nga yung naging itsura nung intake na yan, yung kabitan niya nung ating welding dito sa ating deposito. Ang gamit ko diyan ay TIG welding. Lilinisin na lang natin yan bago nating buuhin. At ngayon ay mag-focus tayo dito sa kanyang valve housing. Ito yung lagayan ng kanyang valve. Ayan yung valve at tinatawag din itong firing pin. Yan ang magkasama doon sa loob ng ating ginagawang deposito. At ang pinaka-importanteng parte dyan ay ito yung pinakang valve seat nya. Yung pinakang labi na yan, kailangan yan makinis na makinis. At para magawa yan ay gumagamit ako nitong papel de liha o sandpaper at binubutasan ko yan at nilalagay ko dyan sa may valve nya o firing pin at pinapasok ko dito sa valve housing, saka ako papaikutin yan. Pwedeng mano-mano yan, pero sa akin ay ginagawa ko yan doon sa machine para mas mabilis yung proseso at mas madali nating mapakinis yung pinakang valve seat ng ating valve housing. Kaya kung makikita nyo, napaka-kintab niya at wala na siyang mga gasgas galing doon sa ating pagmamasin. Bali, kung yung intake ay dito sa kabila, ito naman ating valve housing ay nandito sa kabilang dulo ng ating ginagawang deposito. Dito yan nakakabit. At sa pagbuo niyan, ang ginagamit ko ay ganito. Round bar na solid. Ayan, ordinary lang to na bakal kasi hindi natin kaya yung stainless, masyadong mahal ang presyo at saka mahirap gawin. Bali magkasinlaki lang sila ng outer diameter ng ating ginagawang deposito. 1 inches ang laki ng kanilang outside diameter. Yan yung materialis na ating gagamitin. At dito ipapaliwanag ko sa iyo yung gagawin nating design, ganyan. Yan yung bakal, ganito yung gagawin nating design para sa gagawin nating valve housing. Bali, ang unang-unang step na gagawin dyan, siyempre isasalang natin yan doon sa lathe machine, paikutin natin. At i-repaste natin yung pinakang dulo niya. Halimbawa, ito yung talim, yung ballpen na yan yung talim. Papasadahan natin yan diretso doon para makuha natin yung makinis at pantay na harap. Kailangan kasi na makuha natin na pantay yung pinakang harap niyan o yung pinakang dulo ng ating round bar. Kapag napantay na natin yun, ay gagamit naman tayo ng pang central drill para makuha natin yung pinakang gitna nung diameter ng ating tubo, makuha natin yung pinakang sentro nya. Ngayon kapag nakuha na natin yung sentro nya, ay kukunin naman natin yung laki o yung size nitong ating valve stem. Kailangan kasi natin makuha yan para malaman natin kung anong drill bit ang ating gagamitin. Sa akin ay 1/8 ang laki niyang valve stem, kaya 1/8 yung drill bit na aking gagamitin. At ikakabit natin yan dyan sa machine. Tapos babarinahan natin yan hanggang dun sa lagpas sa ating gagawing valve housing. Kung mga patatagusin natin yan. Simula dyan sa dulo hanggang dun sa puwit. Yan yung pinakang unang-unang gagawin nating butas. Ngayon kapag nagawa na natin yan, ay gagamit naman tayo ng mas malaking drill bit. Kasi bubutasan natin ng malaki yung bukanan nito ng ating valve housing hanggang dito sa malapit sa tapat nung gagawin natin mamayang transfer port. Yan.
Ang gamit ko diyan ay nasa 10 mm na drill bit. Malaki ang gagamitin nating pambutas diyan kasi kapag ipinasok natin yung ating valve o yung fairing pin, mababawas pa yung laki nung pinakang valve stem niya dun sa butas, kaya kailangan mas malaki yung butas diyan sa bukana para mas maganda yung putok ng ating air gun at mas malakas siya. Ayan, hanggang doon lang yan sa tapat nung gagawin natin mamayang transfer port. Tapos papasadahan ulit natin yung pinakang dulo niyan at gagawa tayo ng pinakang labi o yung pinakang valve seat nitong ating ginagawang valve housing. Pagkakaroon niya ng pinakang konting nakaumbok dito sa pinakang dulo niya, malapit doon sa butas na ginawa natin, yung malaking butas. Yung paikot nun ay magkakaroon yun ng pinaka nakaumbok. Ganito ang itsura nun. At yan yung pinaka-importante dito sa ating valve housing. Yan yung pinaka-importanting kailangan nating magawang makinis. Pagkatapos nun ay ito naman ang labas ng ating ginagawang valve housing. Babawasin din natin yan. Ganito ang niyan, magiging itsura. Kumbaga 1 inches yung ating diameter ng bakal, babawasan natin yan. Kasi kailangan natin yan maipasok dun sa tubo. Kukunin natin yung pinakang inside diameter nitong tubo para maipasok natin itong ating ginagawang valve housing. Kailangan kasi nakapasok siya ng kaunti doon para mas matibay siya kapag i-welding na natin yan dyan sa ating ginagawang deposito. Pagkatapos noon pwede na nating putulin yung ating ginawang valve housing para dun sa tamang sukat na kailangan natin. Ganyan yan kahaba. Puputulin na natin yan at pwede na tayong magbutas naman ng ating gagawing transfer port. Ito yung transfer port. Bubutasan natin yan. Ang gamit kong pambutas dyan 6.5 mm na drill bit. Kasi 1/4 yung ating gagawing barrel. Pero hindi diretsong butas lang yan na meron niya magiging parang korte dun sa pinakang ibabaw. Magiging ganito ang itsura niyan. Ayan. Unang-unang bubutasin natin yung 6.5. Ayan. Bubutasan natin ng 6.5 para doon sa 1/4 na laki ng ating butas. Tapos gagamit tayo ng nasa 8 mm na drill bit para naman maging pinakang housing nitong ating ikakabit na transfer port. Kasi kung kasing laki ng transfer port, baka mahulog yan doon sa loob kapag hininang na natin. Malalaglag yan doon sa loob ng ating ginawang valve housing at magkakaproblema tayo dyan. Kaya kailangan meron siyang pinakang upuan dun sa ibabaw para hindi siya malaglag. Kung makapapasok siya dyan sa ibabaw pero hindi siya malalaglag ng tuluyan kasi mas maliit yung butas dun sa pinakang loob. At ganyan nga ang naging itsura yan mga idol at pag ikinabit natin yung kanyang pinakang valve. At hanggang dito na nga lang yung ating video na to. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. At kita-kits na lang tayo sa susunod pang mga video. Maraming salamat.